Alright, magandang araw at welcome. Welcome back. Okay, bago tayo magpatuloy, no, baka po pwedeng makiusap, baka po pwede pag-subscribe ang ating channel. Okay, so ito po mga kababayan na pag-usapan po natin itong naging palitan ng mga maaanghang na salita sa pagitan ng dating Pangulo Duterte at ditong naman sa kampo ni BBM. Matatandaan ano, doon sa Cebu Indignation Rally ng PDP, nabanggit ng dating Pangulo itong katagang diktator, magiging diktador daw. Ito si BBM. Ay ngayon, sumagot naman itong si Executive Secretary Lucas Bersamen doon sa statement ng dating Pangulo na pagiging diktador o magiging diktador si Bongbong Marcos. Ito po ang reply ni Executive Secretary Lucas Bersamen. We treat the former president baseless and ridiculous statements in the same way that Filipino are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying and inventing hoaxes. Sabi ni Lucas Bersamen, tinuturing daw nilang walang basihan itong mga pahayag ng dating Pangulo Duterte. Okay? Ay ngayon, siyempre tayo, naisip natin, napaisip tayo, hindi kasi pwedeng banggitin lang ng dating Pangulo ang salitang diktador kung wala siyang nakikitang dahilan. Kaya tayo siyempre napaisip tayo, ano kaya ang pinanggagalingan ng kung bakit nasabi ng dating Pangulo itong diktador. Siyempre, hinimay-himay natin. Hinimay-himay natin ang pangyayari ng mga nakaraan at sa kasalukuyan. Okay? Sa simula, nagsimula ang lahat ng ito doon sa confidential fund ng Vice President. Dahil doon sa notice of disallowance ng COA, doon po nagsimula na halongkatin ng Kongreso, ng Kamara, ang confidential fund ng Vice President, DepEd at OBP. Dahil doon, samot-sari na yung paratang, magnanakaw, korap, si Vice President Inday Sara. Ay ngayon, si Tatay Digong bilang ama, hindi niya matiis itong banat na ito. Okay, nagsalita siya bilang ganti doon sa akusasyon ng Congress, ng Kamara, ng mga tao, ng mga congressman, lalo itong Makabayan Bloc. Sabi ni PRD, the most rotten institution, itong Congress. Sa ating palagay, nasaktan itong mga mamabatas. Doon na nagsimula na
inimbestigahan na ang Siminay, pinasara ang Siminay, kinasuhan si Kibuloy, nilosob ang KOGC, ngayon si Kibuloy nakakulong, Quadcom, itong Committee on Good Government, na siya namang umaatake sa Vice President. Ang Quadcom, ang inaatake ay ang dating Pangulo. Itong Committee on Good Government, ang inatake si Vice President. At ngayon, na-impeach na ang pangalawang Pangulo. Ngayon, kasi ito, ginagawa natin, tinatagpi-tagpi natin kung bakit, saan ba nanggagaling itong salitang ito, diktador, kung bakit ito nabanggit ng dating Pangulo. Hinihimay-himay natin eh. Sa ating palagay, ito mga ito, ang dahilan kung bakit nasabi ng dating Pangulo ang magiging diktador si Bongbong Marcos. Bakit? Sa ating palagay, kapag natanggal si BP Sara sa pwesto bilang Vice President, ang papalit malamang dyan si Martin Romualdez. At pag nangyari yan, edi mag-anak na sila. Kontrolado nila ngayon ang gobyerno. Pinakamataas na posisyon sa gobyerno, Marcos, pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, pinsan niya. Diba? Yan po, tinatagpi-tagpi natin kung bakit ito nabanggit ng dating Pangulo. Agree ba kayo mga kaibigan, mga kababayan, sa ating naiisip na possible dahilan kung bakit ganyan magsalita ang dating Pangulo? Kasi sa panahon ngayon, sila lamang ang bukod tanging sinisingle out ng administrasyon, samantala itong ibang may mga kaso katulad ditong si Dilima nakalaya, si Napoles nakalaya, itong si Mabilog binigyan ng pardon. Ano ba yun? Itong clemency na pwede na uli humawak ng posisyon sa gobyerno. Pwede na ulit tumakbong mayor. Pero ito, mga Duterte ay balak sibakin si BP Sara sa pwesto. At pag nagkataon, baka makulong pa. Para hindi makatakbo sa 2028 election. Okay, nabanggit ng dating Pangulo, sabi niya, magiging katulad daw ng tatay ni BBM, magiging katulad daw ng dating mag-ama. Yung tatay, yung anak, si BBM at ng matandang Marcos. O ngayon, napaisip ako ngayon. Kasi, noong panahon ng matandang Marcos, ang kaaway niya noon sa politika si Ninoy. Okay? Dahil noong panahon na yon, ang pinakamalakas na politiko na pwedeng pumalit kay Ferdinand Marcos Sr. ay si Ninoy. Si Ninoy noon ang pinakamalakas na pwedeng pumalit kay Marcos Sr. Kaya tinan nyo ang nangyari. Ano ang dinanas ni Ninoy? Diba? Ngayon naman sa panahon na to, Marcos versus Duterte naman. At ang pinakamalakas na contender
Sa panahon ngayon, para maging mga Pangulo sa 2028, si VP Sara. Okay? Kaya malamang at sa malamang, yan po, diyan nanggagaling ang kung bakit nasabi na ng dating Pangulo itong mga katagang ito na diktador. Tayo po ay nag-iisip lang Ina-analyze natin kung bakit. Kasi, pwede ba yun? Sasabihin niya na wala siyang basihan. Ito pa, dagdag pa ni Lucas Bersamen. The hoax is another voodoo emerging from the one-man fake news factory. Ha? Bodol, one-man fake news factory daw. Si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ngayon, siyempre, dahil sa mga issue na yan, hindi rin mapahuli. Hindi rin mapahuli itong mga tuta naman sa Kongreso. Meron na silang banat sa dating Pangulo. Katulad dito, mga kababayan, ito po ang banat nito mga tuta ni BBM na mga young guns. Okay, pakinggan po ninyo. Marcos Jr. is becoming a dictator. Ano lang po yung masasabi niyo po rito? Well, ako dun sa statement, ang hirap po talaga parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila para talagang parang ang tawag dito, parang literally factory ng fake news kung baga. Tapos pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke Yung mga rally daw, para mga factory ng fake news. Tapos, sabi niya, pagka held accountable, ibig niya sabihin, gumagawa ng hindi tama fake news. Tapos pagka pinanagot, ang problema kasi dito hindi fair yung laban hindi fair ang laban. Bakit kanyo? Noong si BBM ay nagtalumpati doon sa Ilocos, nung proclamation rally nila sa Ilocos, matindi ang mga banat ni BBM. Mga pinabili na suka. Wala daw dugo sa kamay dahil sa tukhang. Walang pumapalakpak dahil sa pag binubomba ng Chinese Coast Guard ang ating mga sealord dyan sa West Philippine Sea. Wala daw pumapalakpak pag may napuputulan ng daliri. Wala daw kamal na sakong pera. Di ba fake news din yun? Yung sinasabi na lang, nagkamal daw na sakong pera. Sako-sako. Pag sabing sako-sako, isang sako puno. Di ba fake news din yun? Itanong ko sa mga congressman at saka kay Lucas Bersamen. Fake news yun Ang unang nagsimula ng dirty maruming kampanya si PBA. Negative campaigning si BBM Nung sinabi niya na parang pinadeliver lang na suka itong mga kandidato ng ibang partido, ba hindi biro yun kasi parang pagmamaliit yun sa kakayanan ng mga delivery worker. Na ikinukumpara mo lang ang kandidato
sa kakayanan ng isang delivery worker, para minamaliit mo ang isang delivery worker lang. Bakit doon walang umalma nang hamakin, lait-laitin ni BBM itong mga delivery worker nito, bagamat ang pinapatungkulan niya ang mga kandidato, pero inahintulad niya sa delivery worker. Ganun kababa ang tingin niya sa mga delivery worker? Nabanggit niya doon para daw pinadeliver na suka. Naging nabigyan na ng certificate of candidacy. Bakit doon walang nagkomento laban kay BBM? Diba? Yung sinasabi niya na pumapalakpak daw kapag binabomba ng Coast Guard itong ating mga sealor. Meron ba siyang basihan? Di ba yun, may mga seryosong usapin din, mga negative campaigning. Nasimula yun si BBM eh. Siyempre ngayon, ang kampo naman ng mga Duterte gumaganti. Tapos sasabihin ninyo, one man, fake news factory. Di ba? Tapos sasabihin pag pinanagot daw, sasabihin joke. Mahirap dito kasi nga sila, kapag ang kabila, ang kampo, pinatulan sila, ang kanilang isasagot, kaso. Unfair. Unfair naman, ginagamit nila ang pwersa ng gobyerno para kasuhan ang mga kritiko nila kapag sila ay ginantihan. Katulad na nangyari kay dating Pangulong Duterte, kinasuhan ni Torre. Di ba? Kaya sa ating palagay po hindi fair ang laban dahil ang gobyerno gumagamit ng pwersa ng gobyerno para sikilin, idemanda yung sumasagot sa kanila. Ang gumaganti sa kanila. Diba? Ako, wala akong nakikitang indikasyon or karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House. Ito yung mahirap dito no? Kasi dahil sa mga Duterte nakabalik ang mga Marcos sa politika. Okay? Dahil sa mga Duterte, kay Tatay Digong, naipalibing ang matandang Marcos sa libingan ng mga bayan For how many years? 30 years? Napakikipaglaban ng mga Marcos para may palibing ng ang kanilang tatay sa libingan ng mga bayani, pero walang naglakas loob. Dahil ang lahat takot sila sa anumang batikos na abutin nila, yung mga nagdaang presidente. Takot sila. Bukod dangi, ang isang si dating Presidente Duterte ang matapang na labanan ang batikos nang ipalibing niya si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Katakot-takot na alipusta ang inabot ni dating Pangulong Duterte sa mga human rights, sa mga makakaliwang grupo, sa mga dilawan. Dahil doon,
Dahil doon, naging kaaway ng mga dilawan ang mga Duterte. Hindi naman kaaway ng mga dilawan ang mga Duterte. Noon. Dahil noon, ang mga Duterte, kakampihan ng mga Aquino dahil ang sa katunayan, si PRD, ang nag-appoint dyan bilang YC sa Davao ay si dating Presidente Cory Aquino. Hindi yan magkaaway noon. Oo, kaya lang, naging magkaaway lang ngayon yan, dilawan, tinglawan, dahil sa mga Marcos. Nagsimula lang ng ipalibing ng Duterte ni Tatay Digong si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. O ang masama dito ngayon, ang dilawan, loyalista, makabayan black, sila na ngayon magkakampi laban sa mga Duterte. Kaya ang mga Duterte, kawawa, sila ang naiwan, sila na ang tumulong, sila pa ang nagrebyado. O, di ba? Kaya mas napakasakit para sa kanila. Okay? Ginawa nila ang tama para tulungan ng mga Marcos. At katakot-takot na pangalipos lang inabot ng mga ni Tatay Digong noon sa kamay ng mga makakalawang grupo, tinglawan, dilawan. Pero tinanggap na yon. Dahil sa pakikisama niya sa mga Marcos. At dahil dyan, nakawalik ang mga Marcos. Ito naman si BP Sara, dahil kay BP Sara naman, naging Pangulo si BBM. At ngayon, ganito na ang trato ng Marcos sa mga Duterte. Oh, di ba? Ganito na. Gusto nang tanggalin sa pwesto si BP Sara. Yan ang ganti nila. Ang binigay sa kanila ng mga Duterte, kabutihan, kagandahan loob, ang ganti nila, sakit ng kalooban. Saklap, ano? Saklap, ano? Kung sa bagay, sabi sa Bible, pag sinampal ka, sa kabilang muka, ibigay mo pa ang kabilang muka mo. Pag binato ka, batuhin mo rin ang tinapay. Ibig sabihin, huwag kang gumante. Dahil ang Panginoon Diyos, ang bahala sa iyo magbigay ng gantimpala. Okay? Kaya ako naniniwala na itong mga Duterte, kung sa kasalukuyan sila ay nakakaranas ng panggigipit, dahil sa kanilang pagtulong, sila ngayon ay ginigipit, naniniwala ako na darating ang panahon, ang Diyos mismo, gagantimpalaan sila. Biblical po yan, mga kababayan. Biblical po yan. Ito na lang halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Ang nangyari kay Chief Justice Corona. Siya po ina-impeach. Ina-impeach. Tinanggal sa pwesto, pinartahan na kung ano-ano. Tapos kalaon-laon, sabi ng Korte Suprema, wala pala kasalanan si Chief Justice Renato Corona. Kaya napakasakit po sa kanyang pamilya. Siya po ay namatay na may daladalang sama ng loob. Okay, ngayon. Kaya ano ang nangyari sa mga taong naglapastangan sa kanyang pagkatao? Wala na. Wala na sa pwesto. Nawala sa pwesto. Nawala sa tuktok ng mundo ng politika. Kaya po yan yung sinasabi ko na gumawa ka ng masama sa kapwa mo, huwag kang gumante. Diyos ang bahala magbigay ng gantimpala sa'yo. Yan po ating ibig sabihin yan.
itong ginagawa ng administrasyong ito, he respects the separation of powers. He does not even want, maraming mga legal opinion na sinasabi, President, you request the Senate to convene for an emergency session. He did not do that because he respects the separation of powers. He allows all the agencies to work according to its mandates. That's not an indication, or that's not even an attribute of a dictator. Di ba? Wala naman ho sa administrasyon niya na may nakaupong citizen na Chief Justice na nakuwaranto o kinasuhan. Wala ho sa administrasyon niya na may sitting senador na kinasuhan at pinakulong. Wala daw Chief Justice na kinuwaranto ngayong panahon ni BBM. Pero may Vice President na impeach. Adjong. Ano ka ba naman? Congressman? Kasi noong panahon ni Tati Digong, may Chief Justice na nakuwaranto. Pero walang na-impeach na Vice President. Dahil, kung tutusin pwede. Kaya lang, sabi ni Tati Digong, wag. Demokrasya tayo. Binoto yan ng tao, wag niyong i-impeach si Lini. Tuloy. Si Lini hindi na-impeach kasi nga, ang dating Pangulong Duterte ay ayaw niya ng politika. Gusto niya magserbisyo sa tao ang mga lingkod bayan, yung mga hinalang ng taong bayan. Adjong, ikaw naman. Wala kang nakuwalan to na Chief Justice pero may na-impeach na Vice President. Ang bira ito. Tayo ba ay ano ba tawag niyan? Tayo ba ay nasa mundo ng kalawakan? Ang bira ito. Wala ngang senador na nakulong. Meron namang Kibuloy na nakulong. Ang bira. Ano ba yan? Kayo naman, Natural, pagtatanggol na yan, siyempre tuta kayo, Tuta kayo, Natural, pagtatanggol nyo. Di ba? Tingnan natin, pagbaba ni BBM sa pwesto, tingnan natin magiging galaw ninyo pag wala na sa pwesto ang inyong amo. Di ba? Abangan natin sa susunod after 3 years. Pag iba na ang administrasyon. Kung sakali. Kasi sabi ni Tati Digong magiging diktador daw. Sabi. Tingnan natin. Yan po mga kababayan, maraming salamat.